Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? Yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house? Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kaya yun, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o walang mali dito? Gaya na yung sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa akin. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador, na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito. Pagdating ng February 6, matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsabaw, kakumplot. Pero taga labas. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sorry, sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, Hanggang 11 o'clock lang ako, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, oo. Okay na, huy. So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, yung sinasabi niyo po. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house? Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kaya yun man, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi
Contributor nyo nga raw. So pa-explain lang po, Matag- masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Gaya ng sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Pero kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, Ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrata na sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sen, So, may- wala ako dito nun. Bibigay Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed o elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niyo yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That something is plus again yung an kanyang projects. insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung ng... may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning.